Canada. Kung babasahin mo yung history ng Canada, malalaman mo. Ngayon, pag nabasa mo na yung history, hindi ka na matatakot pag kinukumpronto ka ng mga puti na get out of my country. This is not your country. Sabi ko, ang lakas ng loob nyong magsalita na mga new in Canada, but alamin ninyo kung taga saan kayo. Hindi kayo taga Canada. Hi guys, welcome back to the channel. So nandito kami sa Tim Hortons ngayon. Susubukan kong sabihin na naiwanan ko pala yung aking wallet. Can I grab the coffee free? I just forget my wallet. Try natin kung papayag. 15, 5. Stand by me. Try natin ha. Pakapala ng mukha to. I think they have slip cover. Slip cover? Yeah. I think so. Tell them to get Hi. the slip cover. Yeah. How would you like to pay? I forget my wallet. Can I get it for free? Sorry? I forget my wallet. Can I get it for free? I'm not sure if you can. Like, No? I just... I can pay it by myself. No, That's fine. just kidding. Just kidding. You're so good. You're so kind. Thank you. Do you have the slip cover, please? Sure. Now, What's your name? Rina. Rina? Yeah. Thank you so much. Papa, why did you say that name of ugly? I'm gonna tell mom. No, don't tell mom. Don't tell. Mahilig ba kayo sa mga thrift store? So dito ako sa thrift store sa may McPhillips. Titingin lang ako ng mga gamit ng skates. Baka may mga skates silang binibinta. Kasi yung mga tao dito, yung mga old stock nila, pwede mo ibigay dyan, no? Tapos ibibinta nila ulit. So kailangan ko lang skates. Okay ba? Yung iba kasi hindi na nila ginagamit. Tapos binibigay. May blower. Kailangan ko ng blower. Kailangan ko ng blower din sa buhok. Skates. Mga okay to, men. Kung gusto mo hindi ka maarte, makakabili ka ng okay dito. Walang skates. May mga suot ng mga skates, but wala. Ano to? Here. Could be the cash for every time, please. Thank you. Yun, $11. Pang babae ito. Kasi yung aking lalaki, tuturuan ko ng skates. Wala. Siraan na. I think walang maganda. Yung mga donation lang to. Yung thrift store na yan, marami ring mga bumibili ng mga gamit. Kadalasan mga puti. So pumasok lang ako doon kasi may hinahanap akong blade para sa aking anak. Kasi malaki na siya yung seaman. Tara, lipat ako doon sa isa doon. Tawag doon yung galing sa yung mga gamit sa Amazon na binabalik. Anong tawag doon? Baka may ano ba ngayon? Tuesday, baka mahal ngayon.
Check natin. Ito pala yung sinasabi ko, Crazy Beans. Ito yung mga items na binabalik from Amazon, tapos hindi na may babalik sa supplier rin. So ngayon ay Tuesday, so today is $5. Ano kaya meron dito ngayon? Tuesdays, no opening boxes of packages you open it, provide us with good. You're good? This is my GoPro. Okay. So let's see kung anong pwedeng, kasi merong minsan ditong mga gamit sa drone na pwedeng mabili eh. Let's see, halos ano na, empty na halos. Mga, kasi may mga binabagsak silang araw na nagbabagsak ng marami, yung mga nakukulikta nila from Amazon. So ito, battery charger dito. May mga case ng drone. Wala na to. Patayin ko muna ha. Mautak kasi yung iba. Alam nyo bakit? Kasi pagbagsak, unang bagsak yung maraming $25 at unang bagsak nila ng mga gamit, binibili nila. Tapos pag nabili na, ibibinta nila ngayon sa Facebook Marketplace, doble ang presyo. Yun ang ginagawa ng ibang, minsan mga Pilipino ganoon ang ginagawa eh. Laptop holder, doble presyo na pagdating na sa Facebook Marketplace. Bultuhan silang ito oh. $5 to. Ito yung mga order ng Amazon, babalik nila. Hindi lang siya pwedeng buksan. Hindi mo makikita kung yung laman. Tapos tinatanggal nila yung ano, para surprise ba, tinatanggal nila yung mga packaging dito. Wala. Ito, tingnan mo. Diba, Amazon Prime. Mga lights to na binalik nila. Yung may nag-order pa ng pante, sinukat na siguro hindi nagustuhan. Kukuhunin pa ba ng supplier yan? Kalokohan talaga. Wala nang mapili dito. Yan ang mga boxes nila, oh, dami. Lalatag nila uli yan by the next few days. Ito nyo, daming lang boxes, oh. Sa drone lang yung hinahanap ko na ano, baka may makita akong gamit ng drone, kasi maraming nagsasauli nga. Maraming nagsasauli. Ano to? Lamp. I don't need that one. Yung mga magagandang item nandito eh, binibinta nila separately. May $50, oh. So bago nila ibababa yung mga karton, pipiliin mo na nila yung mga mabibinta lang ng mas mahal. Mautak din ano, diba? Mautak din sila eh. So yung ilalapag nila doon, yun na yung mga mumurahin na. Pero ito mga alternator, may sapatos, mga branded na sapatos, isi-separate nila yan. Master Canopy, bulk item. Yun, may laptop dito, $100. Portable DVD player. Tapos may timbangan pa. Yung timbangan ay di ba, $175. Siniseparate nila. Kaya minsan hindi na rin magandang pumasok dito dahil nga instead niyan ay binibenta nila for $25 pag unang bagsak. Binibenta nila separately. $150. Mautak din. Kita mo yan, yan, Saturday unang bagsak. Yung Saturday, yun ang unang bagsak nila. Tag $25 lahat yung item, di ba? But yun nga, bago nila ibagsak yun, yung mga return from Amazon na mamahalin, siniseparate na nila.
Then binibenta nila separate. Wala rin, wala sa ayos din. Kung nagtanong si Ate Ryan Eugenio, out of topic sa vlog mo, ang tanong ko, sa tagal mo na sa Canada, naka-encounter ka na ba ng racist dyan? Racist. Yeah, naka-encounter na ako one time. Dito lang din sa area nito, itong area na ito. I think galing ako, ikwento ko lang saglit. Galing ako sa Tim Horton dito sa McPhillips, sa Northgate. Paglabas ko dyan, merong stop sign. Nakaumang ako sa word na stop sign kasi may mga sa harap ko may mga dumadaan. So ngayon yung hindi ko na lang siya naka-video siya, but hindi ko na lang in-upload. Tapos ay pakaliwa yung may edad na puti. Ngayon, ang ginawa niya, pag daan niya sa akin dito, finger niya ako, pinakyuhan niya ako, ganyan niya ako. So hinabol ko dahil wala naman akong kasalanan. Nakaumang na ako sa stop sign. Naghihintay ako mag-clear yung left side, mag-clear yung mga parating bago ako kakanan papuntang traffic light, then McPhillips yung sa Northgate, no? Yung mga taga Winnipeg. So ngayon, hinabol ko sa may 7 Foods dito. Sabi ko sa'yo, bakit mo ako pinapakyuhan? Anong problema mo? Nakaumang daw ako doon, hindi daw sumada. Anong hindi makadali ang luwag ng kalsada dyan sa lubong sa may Tim Horton. Tapos sabi pa niya na, ano ba yun? I'm gonna kill you, like that. So yun, nagsigawan na kami. Sabi ko, you're a racist. You're a racist. You're fucking stupid. You're fucking racist. Hindi ko na lang siya in-upload kasi it's not worth it na i-upload mo yung mga ganun. Pero yeah, may mga racist na Canadian. Tinatawag silang Canadian kasi ang akala nila, ako kasi hindi nila ako pwedeng, yung mga puti, pasensya na sa may mga asawang mga puti ha, na mga dito na laki, dito born. But to tell you, kayo, yung mga puti dito na tinatawag na Canadians, kita nyo na mga puti, hindi yan sila mga Canadians. Hindi yan mga Canadians. Dito sila born. But marami ako nababasa sa comments. May nag-comments pa nga dyan sa aking reels na you should know how to read, you should know how to write, you should know how to speak in my country. Sabi niya ganun. Doon nagpantik-anting ako. In my country. Country mo ba tong Canada? Country niyo tong Canada? Sa mga puti, country niyo tong Canada? This is your country? No, this is not your country. Yan ang lagi kong sinasabi sa comments. Know your roots. Alamin mo kung saan galing yung bloodline mo. Okay? Alamin mo kung saan galing yung bloodline mo. You guys are European settlers here in Canada. Okay? Pareho lang tayo, the same. Hindi nyo to pagmamay-ari ang Canada. Yung mga Canadians na totoo, yung mga First Nation, yung mga Americans, yung mga tunay na mga Americans, yung mga Indians, okay? Yung mga Red Indians, yung mga Cherokee, makikita nyo dyan, marami dyan sa Oklahoma, South Dakota, North Dakota. Yun ang mga real Americans. Kayo, European settlers. Ngayon, dahil dito kayo pinanganak kayo as white, puti. So tingin ninyo mga Canadians kayo. No. Alamin ninyo yung roots ng grandparents ninyo, yung mga naunang mga ninuno ninyo na dumating dito sa Canada. You guys are European settlers. So inangkin nyo lang tong Canada. Okay? Hindi nyo to pagmamayari. Pati doon sa TikTok account ko may nag-comment na black. Sabi niya, I think in my country. May sabing may aim in my country, no? Nag-comment ako sa kanya. Sabi ko, know your roots. Ask your mom kung saan ka galing, kung taga saan kayo. Ako, pag tinanong ako yung bloodline ko, well, I'm Filipino. Pilipino talaga ako. Hindi ko inangkin tong Canada na ito yung country ko kasi immigrant ako dito.
hindi ko to pagmamay-ari ang Canada. Immigrant lang tayo dito. Lahat ng mga nandito sa Canada ng mga Pilipino, immigrant lang tayo dito. Bahay lang tayo dito sa Canada. Hindi natin pagmamay-ari itong Canada. Kahit sabihin natin citizen tayo dito sa Canada, but hindi natin pagmamay-ari itong Canada. Yung Pilipinas ang ating bansa. And which is good dahil sa ating mga Pilipino, pag tinanong tayo, alam natin kung ano yung bloodline natin. Pilipinas, Pilipino. Meron tayong bansa na binabalikan. Kaya nga nagbabakasyon kayo, di ba? Meron tayong bansa na binabalikan. Sila, itong mga white na nagkiklaim na ito yung bansa nila, hindi nila mismo alam sa kanilang sarili kung anong bloodline nila at saan sila babalik. Okay? Mga taga-Europe yan. Mga taga-Europe yan. Yung mga nandito. Makikita mo lang yung mga totoong Canadian, yung mga First Nation, mga Aboriginal, yun ang totoong mga Canadian. Sila yung nauna talaga dito sa Canada. Kung babasahin mo yung history ng Canada, malalaman mo. Ngayon, pag nabasa mo na yung history, hindi ka na matatakot pag kinukumpronto ka ng mga puti na get out of my country. This is not your country. You guys are European settlers. Merong group dito ng Skilled Tracker Canada. Kaya ang tinitira ng halos doon. Ngayon, hindi ako makapag-comment dahil nakaban ako. Dahil tinira ko sila before. Kasi tinitira nila yung mga immigrants, new immigrants dito sa... Kasi itong mga kapatid dating mga Indiano, kasi mga pasaway sa highway, mga truck driver, ang dami nilang rollover, di ba? So damay-damay yung mga immigrants, di ba? So ngayon, nag-comment ako doon. Sabi ko, ang lakas ng loob nyong magsalita na mga new in Canada, but alamin ninyo kung taga saan kayo. Hindi kayo taga Canada. Settler lang din kayo dito. Kaya makikita ninyo sa kanilang mga apelyido, mga from Germany, iba yung mga apelyido nila, mga from Ukraine, from kung saan parte ng Europe. Okay? Ang ginawa nila, binan nila ako. Hindi ako makapag-comment, but makapag-like ako, makapag-share. Kikita ko yung video, but hindi ako makapag-comment dahil binira ko sila nung mga comment ko na yon, na medyo nasaktan sila. Hindi na nagustuhan yung comment ko dahil yun ang katotohanan. So, yeah, naka-encounter na ako one time. Yun nga, one time dito lang din, yung puti na sabi niya patayin niya ako. I'll kill you right here. Yes, you cannot kill me. Yeah, I Fucking. will. Kaya nagsigawan kami. Sabi ko, try to touch me and then I'm gonna slap your face. Touch me, and I'm You touch gonna me. smash Yeah, face. Come on. Touch me. Come on. Sabi ko sa niya, try to touch me. Sigaw na siya. Sabi ko, you are a fucking racist. You are a fucking racist. Tahimik. Instead na, kaya ayaw ko siyang i-upload dahil senior citizen na eh. But yung attitude nila is hindi maganda. Na dapat senior citizen ka na, okay, mag-act ka, gumalaw ka bilang isang senior citizen para respetuhin ka. Hindi yung namimiss mo yung pagkabata mo, yung pagiging binatilyo mo na barumbado before dito sa Canada, dadalhin mo pa rin hanggang sa yung pagtanda. Yung attitude mo dapat baguhin mo dahil para mamigyan ka ng respect, di ba? Na bakit mo ako bibigyan ng sign finger na bad na ganyan? Wala man akong ginawa sa'yo, di ba? So yun, nagkumprontahan kami, but hindi ko na siya in-upload. But dyan, naisingit ko dyan sa mga, dito sa habang nagsasalita ako, yung clip lang. So now, wala naman ako ibang gagawin but hintayin yung aking anak mamaya lalabas 2:45 and then uwi sa bahay. And mamayang hapon, nagkataon naman na off ko pa ngayon, today is Tuesday, meron namang winter concert yung aking binata dito sa kanyang school, which is makaka-attend ako mamayang hapon. Sabi nga niya, first time. Hi, magandang tanghali. Ano, yung hamburger with fries lang kailangan ko, yung meal? May po with cheese po ba, sir? No cheese po, no cheese. With regular french fries or you want it to make it like... Regular lang na fries. And for your drinks po, sir? Juice? Pineapple juice or mango pineapple juice? Mango pineapple juice. Okay. So, no cheese po for your burger, right? No po. Okay. Anything else po? Any coconut pineapple pie or fish mango pie po? Ano, thank you. Salamat, yun lang. That's everything po? Yeah.
So, yung burger po, no cheese with regular french fries and mango pineapple juice po. Okay. You can just have it for your order. Wag na kasi si Uwa mamaya pang gabi lalabas. Salamat. Thank you. Yeah. Obe. Say thank you. For me, I'm the number one, okay? I'm not number one now? No. I'm still number 0? Oh my goodness. Gutom na gutom yung bata. Gutom na gutom yung bata, right? You're hungry? Yeah? Hindi na makapagsalita. Gutom eh. Nandito kami ngayon sa school ng aking pangalawang anak dahil meron silang tinatawag na winter concert. Hindi naman sa concert but yung mag-perform sila sa kanilang van. Ngayon walang takas ng aking anak niya. Pero makikita niyo siya. Gagamitin ko yung phone. Let's go! Gagamitin ko yung aking phone para ma-zoom in. Right here. Dito ka pala nag-graduate, no? Yeah. Si Ashley. Ashlyn. Okay. Grade 9 farewell 2017-18. Halos puno na ang gymnasium ng Andrew Minarski sa mga support ng mga parents. So meron siyang entrance para sa fun ng mga estudyante, I think, or sa school. So makikita nyo halos karamihan dito mga Pilipino. Dahil yung mga parents, ang mga halos na sa area dito, yung community, ay more on Filipinos. Then ilan lang yung mga puti. Mga 7 yata mag-i-start na sila. And then ang gagamitin ko na lang yung phone para mas ma-zoom yung video. Kasi ito, kailangan ko pang i-manual ang zoom. So dami na mga parents para sa kanilang winter concert ng aming mga anak. There's McCaufman. Wow! Wait, look at his
Okay. Saan si Uwa? Let's go. Good job. Galing. Ganda ng ng music nyo. Yung pangalawa. Tapos na yung kanilang tinatawag na concert. Nakikita ninyo, napakasimple lang ng kanilang stage, di ba? Hindi siya magara, unlike dun sa ating bansa na talagang decoration dito sa Canada. I'm not sure dun sa ibang probinsya, no? But dito sa Manitoba, sa Winnipeg, sa mga nakikita ko sa mga bata, kay Mackenzie before, kay Macaulay dun sa cellphone, hindi sila nagde-decorate dun sa kanilang stage. Simple lang, nakaupo lang sila dyan, then support ng mga parents, di ba? Hindi masyadong magarbo na tinatawag na winter concert. Napakasimple lang. Doon lang pinapakita na yung anak ninyo pag tungtong ng grade 7, siyempre walang alam sa mga instrument, di ba? Hanggang sa natuto sila, meron na silang tugtog. So yun lang ang importante doon. Hindi naman kailangan yung napakagandang stage, but yun nga sabi ko, napakasimple lang ng kanilang tinatawag na winter concert. So anyway, tapos na kami dito. Pupunta na kami sa truck, bili ng tubig, and then uwi na sa bahay. Dahil bukas na umaga, babalik na uli sa biyahe sa, I'm not sure kung America or I'm not sure kung saan mag-i-start uli. So daghang salamat sa inyong pagtanaw. Keep safe and keep on trucking.